So, tutuloy na natin ang ating pag-aaral tungkol dito sa The Attributes of God. Ito na po ang ikatlong bahagi. Ikatlong pagkakataon natin tatalakayin ang The Attributes of God. Sinabi nating attributes, ibig sabihin yan, yung mga katangian. So, attributes of God, mga katangian ng Diyos. At ito na nga, ikatlong bahagi. At sa pagkakataong ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa justice, love, and mercy of God. Yung tatlong katangian na yan, mga kapatid, magkakaugnay sa isa't isa. Merong kaugnayan sa isa't isa. Bagamat meron niyang iba-ibang kahulugan. Pwede natin talakayin ng hiwa-hiwalayan, pero minabuti ko po na talakayin natin ng isahan lang. Sapagkat, gaya na nasabi ko, magkakaugnay yan. At kung tatalakayin naman natin ng isa-isa yan, hahaba tayo. At alam niyo naman, gaya ng ibang mga attributes of God, ay maraming sinasabi ang banal na kasulatan tungkol dyan. So, tutuloy natin mga kapatid. No? Ang version na gagamitin natin, katulad din nun dati, ang bagong ang Biblia, at yung nasa ilalim na verses na nilalagay natin na English Bible, ay ang English Standard Version Bible. So, unahin natin mga kapatid sa paksa natin ang The Justice of God. Na sa Tagalog, ang katarungan ng Diyos. Kung titingnan natin ang kahulugan ng salitang justice o yung salitang katarungan, tinignan ko ito sa dictionary.com. Marami akong tinignan dictionary, no? Pero ang dictionary.com ang nakita kong magaang-gaang ang pagkaka-deliver niya, pagkakasulat ng mga kahulugan. Maraming kahulugan pero magkakaugnay rin sa isa't isa. Hindi naman nagkakasalungatan. Maraming gamit ang salitang justice ang ayon sa dictionary.com. Yung justice o katarungan sa Tagalog, ang sabi dito, the quality of being just, righteousness, equitableness, or moral rightness. Ang isang halimbawa dyan ay to uphold the justice of a cause. Kung tatagalogin natin, nilagay din Tagalog sa ilalim, ang kalidad ng pagiging makatarungan, katwiran, pagkakapantay-pantay, o katarungang moral upang itaguyod ang makatarungang simulain. So, yun ang isang halimbawa. So, pag sinabing justice, yan tungkol nga sa katarungan at katwiran. Yung katwiran, righteousness. No? Pagkakapantay-pantay, equitableness. Pag may hustisya, pag may katarungan, pantay-pantay. Walang kinikilingan, walang pinapanikan, kundi katotohanan lamang. Parang yun sa isang network station, diba? So, at merong moral rightness, katarungan moral. May moralidad. So, pag may katarungan, merong kanyang mga sangkap. O, isa pang kahulugan na nirender ng dictionary.com, yung Tagalog na lang babasahin ko para mapabilis tayo, yung pagiging matuwid o pagiging ayon sa batas. Gaya ng sa pag-aangkin o title, makatwirang mga dahilan, mga reasonable, makatwiran. At sabi rito, example, magreklamo na may katarungan, to complain with justice, sabi sa English. So, yan ang isang kahulugan. May kaugnayan pa rin doon sa una, di ba? Na iba-iba lang yung paliwanag. At ito naman, isa pang kahulugan na binigay ng dictionary.com ay ang prinsipyong moral na tumutukoy sa matuwid na pag-uugali. At yung isa pang binigay na kahulugan, pagsunod sa prinsipyong ito tulad ng ipinakita sa pag-uugali, matuwid na pag-uugali, pakikitungo o pagtrato. So may matuwid na pagtrato. Pag may hustisya, may matuwid, tama, di ba? Na pagtrato. Yan yung talaga, yung treatment dapat parehas. Ayan. Alam natin, alam yan, pero pinapalawak pa lang natin at idinidiin natin. Pagbibigay ng nararapat na parusa o gantimpala. So, pag in-execute ang justice o kapag ipinataw ang hustisya o yung katarungan, yan binibigyan mo ng parusa ang dapat parusahan at ginagantimpalaan ang dapat gantimpalaan. At isa pang kahulugan yan, yung huling kahulugan yan, nakita ko sa dictionary.com sa Tagalog, ang pagpapanatili o pangangasiwa ng kung ano ang makatarungan sa batas, tulad ng panghukuman o iba pang paglilitis, gaya ng isang korte ng hustisya, yung Court of Justice. So, kapag sinabing justice,
Kasama dyan yung pangangasiwa ng makatarungan sa batas, kung ano yung makatarungan sa batas. Alam niyo, mahalaga ang katarungan para sa Diyos. Bakit mahalaga? Sapagkat isa yan sa katangian ng Diyos. Kaya natin nasabi sa isa sa katangian ng Diyos at sinasabi natin na ang ating Panginoon Diyos ay Panginoon ng hustisya dahil mismo yung kanyang kinauupuan, hindi naman literal, yung trono ng Diyos ay ang pundasyon niya, ay ang righteousness at ang hustisya. Sabi dito sa Awit 89:14 tungkol sa Diyos, ang katarungan ng Diyos, yan ang saligan ng trono ng Diyos. Kasama yung katwiran dito, yung righteousness. Sabi dito, ang katwiran at katarungan, ang mga saligan ng iyong trono. Ang tapat na pag-ibig at katapatan ay nagpapauna sa iyo. So dito sabi, ang katwiran at ang katarungan, saligan ng trono ng Diyos. Kasama sa saligan ng trono ng Diyos, ang justice, righteousness and justice are the foundation of your throne. Siyempre, umaga sa literal, yung trono niya, literal trono, ang pundasyon niya, kung pag isasalarawan natin, nasa ilalim nun, ang katwiran at ang katarungan. Alam niyo, hindi po pwede magkaroon ng justice kung walang righteousness din. Magkakambal din palagi yan. Pero ang topic natin ay tungkol sa katarungan. So may katarungan. Isa sa mga katangian ng Diyos, nasasabi natin katarungan sapagkat ang Diyos ay makatarungan. Sapagkat sa pundasyon pa lang ng kanyang kinauupuan, no, hindi literal, ang pundasyon ng kanyang kinauupuan ay ang katarungan. Isa yun sa pundasyon. Ibig sabihin, pag sinabing sa hindi literal na sense, sa makasagisag na pagpapaliwanag yan, ibig sabihin, ang Diyos ang nangangasiwa ng katarungan. Sa pangangasiwa ng Diyos, kung ano man ang kanyang pinangangasiwaan, palaging merong katarungan. Parehas palagi. Walang kamalian sapagkat kasama yung righteousness. At sabi pa nga rito, no, yun ang gustong-gusto ng Diyos. Sabi ng Isaiah 61:8, ang Panginoon ay umiibig sa katarungan. Sabi, sapagkat akong Panginoon ay umiibig sa katarungan. Kinapupuutan ko ang pagnanakaw at handog na sinusunog at aking tapat na ibibigay. Sabi yan, at aking tapat na ibibigay sa kanila ang kanilang gantimpala at ako'y makikipagtipan sa kanila ng walang hanggan. So, ang sabi dyan, akong Panginoon ay umiibig sa katarungan. At sabi, at aking tapat na ibibigay sa kanila ang kanilang gantimpala. Yun ang katarungan eh. Yung merong pag-in-execute ang katarungan ng justice ay ibinibigay ang kung ano yung nararapat. Alam nyo, maring gantimpala yan para doon sa walang pagkakasala, doon sa naapi, at kasama din dyan ng kaparusahan. Bakit ko nasabi? Kasi yun ang diwa na ipinapakita dyan. Eh. Dahil nais ng Diyos ang katarungan, no, ibinibigay niya kung ano yung nararapat. Kung dapat ka parusahan, parurusahan ka. Kung dapat ka gantimpalaan, gagantimpalaan ka. Alam nyo, di ba, maski sa hukuman ng mga tao, merong mga tinatawag na punishment. Punishment, kapag ikaw ay guilty, paparusahan ka ng hukom. At sa panig naman na naapi, binibigyan ng damage, no? Damage fee. Damage fee ba tawag doon? Di ba? Yung common na offend mo siya, yung naging biktima siya, yung naka-offend sa kanya, may kabayaran na ibibigay doon. Bukod sa makukulong siya. No? May tawag doon sa Tagalog na may tunog Kastila eh. Daños pervicios. Yun, natatanda ko. Daños pervicios. Nagawa mo siya ng krimen, bukod sa makukulong ka, may daños pervicios kang ibibigay doon sa narkarbyado mo. Di ba ganon? Kaya sa English, ang sabi, I will faithfully give them their recompense. Recompense. Yan yung pagbibigay ng nung karapat dapat kung hatol yan na parusa o kaya daños pervicios. Sapagkat ang Diyos ay umiibig sa katarungan. Ganon ang justice. Ngayon, kung babasahin pa natin dito mga kapatid sa Genesis, makikita natin sa unang aklat ng banal na kasulatan,
ay na-reveal na sa atin kung paano in-execute ng Diyos ang kanyang unang hustisya na ibinagsak sa tao. Yan ay nung magkasala si Eva at Adan. Tingnan ninyo, no? Yung pagkaka-arrange ng kasaysayan. Sa Genesis 2:16, nung dadalo pa lang ang tao sa daigdig, ang sabi rito, at iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala na mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyon ay tiyak na mamamatay ka. So sinabi ng Diyos ang utos at ganun din ang kaparusahan kung lalabagin ng tao yung kanyang utos. Kaya nung nalabag nila Adan at ni Eva ang utos nito, ay nagsimula ang kamatayan. Pumasok ang kamatayan at ito ngayon ay nararanasan natin lahat. Isang paglabag sa pagiging matuwid ng Diyos kung hindi niya ipatutupad din ang kaparusahan. Sapagkat yun ang justice na tinatawag. Kinakailangan parusahan niya ang tungkol doon sa nagkasala. Hinihingi yun ng katarungan ng Diyos. At imposible sa Diyos na hindi siya maging consistent o manatili sa kanyang attributes na yun. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago, unchanging God. Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Ang Diyos ay makatarungan. Kung hindi niya paiiralin yung katarungan ngayon dyan, na kinain mo yan, mamamatay ka sapagkat yan ang utos, ay hindi magiging consistent ang Diyos. So, kinakailangan matupad yun. So, kaya mula nun, nung araw na yun, naging ganun ang kalagayan natin. Magmula nung magkasala si Adan, ay naging ganun, pati tayo na damay. Dahil na pumasok na ang kasalanan sa sanlibutan, ay pumasok na rin ang kamatayan. At ang kamatayan ay nararanasan natin lahat, sapagkat lahat tayo nagkasala. So, hindi natin isisisi sa Diyos yan. Sapagkat nagkasala tayo. Kinakailangan umiral ang hustisya. At ang hustisya ay nagdedemand dito sa partikular na to na ang nagkasala, dahil nilabag nila yan, mamamatay. At doon nagsimula ang kamatayan ng tao, napalayas ang tao sa halamanan ng Eden. At sa pagpapaliwanag ni Apostol Pablo tungkol dyan, ito po sabi sa Roma 5:12, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa mga kapatid, hindi lang si Adan at saka si Eva nagkasala. Magmula nung nagganap yan, mga kapatid, ang nangyari, lahat tayo nagkakasala na. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na, si Adan lang naman ang nagkasala at saka si Eva. Sila lang dapat mamatay. Bakit? Tayo ba? Hindi ba tayo nagkasala? Lahat tayo nagkasala. Kaya lahat tayo mamamatay. Kasi sabi nga rito, yamang ang lahat ay nagkasala. Sa Biblia yan, Roma 3:23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakahabot sa kalwalhatian ng Diyos. So lahat ng tao nagkasala. Sabi nga sa ibang talata ng Biblia, pag sinasabi mong hindi ka nagkasala, sinungaling ka. At ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Sapagkat sinabi na nga lahat nagkasala. Kaya mga kapatid, hindi natin po pwedeng isisi kay Adan lang ang tungkol sa kamatayan. Dahil nung magkaroon ng kasalanan si Adan, nagkaroon ng kamatayan. Yung kabayaran eh. At si Adan lang ba ang nagkasala? Hindi. Lahat tayo nagkasala. Kaya lahat tayo mamamatay. Kaya nga lahat tayo namamatay. At alam natin ang kamatayan, mga kapatid, ay hindi lang tungkol sa buhay nito. Meron pang ikalawang kamatayan. Kasi nangyari ron, mga kapatid, sa halamanan ng Eden, nung magkasala si Adan at si Eva, dalawang kamatayan ang inabot nila, inabot ng tao. Nagkaroon ng spiritual death, yung paghihiwalay ng tao sa Diyos, sapagkat ang tao napapahiwalay sa Diyos ng dahil sa kasalanan. At nagkaroon ng literal death, yung kamatayan natin dito sa lupa. May limit na ang buhay. At doon sa literal death, masasabi natin literal death din yung yung ikalawang kamatayan. Sapagkat kapag naganap yun, literally, iahagis tayo sa dagat-dagatang apoy. Wala sa ating hindi nagkasala. Yan ang naging kalagayan natin. Kaya nagkaroon ng kamatayan ng tao. Sabi rito,
Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi pa sa Roma 3:10 onward, walang matuwid kahit isa. Kahit isang tao, wala. Sabi rito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumilihis, sama-samang silang nawala ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang bibigay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadanak ng dugo. Pagkawasak at kalungkutan na nasa kanilang mga landas at ang daan ng kapayapaan na hindi nila nakilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. So lahat nagkasala. Yan ang isa sa mga dapat na konsepto na tinatanggap natin sa ating pananampalataya, na dapat maunawaan ng tao na siya'y nagkasala. Maunawaan ko na tayo kasama dyan sa sinasabi na walang matuwid kahit isa. Kaya nga sinabi kanina sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan maunawaan ng tao yan. Kasi pag hindi mo naunawaan yan, ay hindi mo ma-appreciate hindi mo maunawaan din ang ginawang sakripisyo ng Diyos para tayo matubos sa ating pagkakasala. So, dahil sa kasalanan, dahil ang Diyos ay Diyos ng katarungan o makatarungan Diyos, nagkaroon ng kabayaran nga yan. Dahil yun ang sinabi niya mamamatay. Kaya nga, sabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero hindi doon natatapos ang kwento, di ba? Dahil sabi, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang karapat-dapat na parusa sa atin ay kamatayan. Kamatayan dito sa lupa at kamatayan pa pati doon sa lawa ng apoy. Dahil sa kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang katarungan ng Diyos ay matutupad. Di ba? Doon matutupad ang justice ng Panginoon. Magkasala ka, magbabayad ka. Yan ang hustisya. Sa definition ng justice na binanggit natin kanina, ang justice ay ang pagpapairal ng katarungan. Diba? Ganun ang diwa nun na binibigyan ng gantimpala, pagbibigyan ng parusa at gantibala. Pero gaya ng sinabi ko maski dyan sa talatang yan, hindi naman natapos sa kamatayan, sa bad news. Yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang bad news Bad news, mamamatay ka dahil nagkasala ka. Pero nasabi ko hindi natapos yan ang kwento dahil dinuktungan ng ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. At yung good news na yan mga kapatid, diyan pumasok ang isang katangian ng Diyos. Bukod sa ang Diyos ay Diyos ng katarungan, ang isa pang katangian ng Diyos na pumapasok ngayon dyan sa talatang yan, yung God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ano ang kaugnayan ng God is love o ang Diyos ay pag-ibig doon sa justice ng ating Panginoong Diyos? Ang Diyos ay God of justice. Ang Diyos ay makatarungan Diyos. Anong kaugnayan ng pag-ibig naman ng Diyos dyan? Malaki ang kaugnayan, makikita nyo mamaya. Pero una sa lahat, diretso sinabi sa banal na kasulatan na ang Diyos ay pag-ibigan. Sabi dyan, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So diretso na sinabi dyan, ang Diyos ay pag-ibig. At kung titingnan natin ang banal na kasulatan, ay maraming paglalahad tungkol o pagsasalarawan tungkol sa pag-ibig ng Diyos ang itinuturo sa atin ng Biblia. At pangunahin na dyan, mga kapatid, yung pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak. Kasi ang Diyos ay palaging naghahanap ng kung ano ang pinakamabuti para sa atin dahil mahal niya tayo. Imagine nyo lang mga kapatid, isip-isipin lang natin. Si Jesus nakasama na ng Diyos bago nilikha ang lahat ng mga bagay. Magmula pa nung walang hanggan, hindi pa nagsisimula ng paglilikha, bago pa lang itinatag ang pundasyon ng sanlibutan at ng buong universe, bago pa lang naganap yun, kasama na niya si Kristo. Kaya dito masasabi natin na isang malaking sakripisyo, isang sacrificial love
ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama dahil mahal niya tayo nung ialay niya ang ating Panginoong Kristo. Babalikan natin mamaya yan, no? Pero daanan muna natin itong Roma 8:32 para makita niyo mga kapatid kung ano ang ibig ko sabihin. Siya, ibig sabihin ng Ama, na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa atin. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Alam niyo yung mga salitang yan, kung ipapaliwanag ko sa sarili ko mga salita, parang ganito lang yan eh. Siya ang Diyos. Ibig sabihin, kung ang Diyos Ama, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak para sa kabutihan natin, ibinigay para sa atin. Lalong madaling maibibigay ng Diyos ang lahat ng mga bagay para sa atin. Madali niya maibibigay lahat ng mga bagay. Bakit? Kasi yung pinakamahalaga sa Diyos, ibinigay niya sa atin eh. Sinakripisyo niya para sa atin. O ganun ko lang pinapaliwanag yan. Na pinakikita ko lang sa inyo mga kapatid, yung sacrificial love ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. May kaugnayan dyan eh. Balikan natin, no? Chapter 4. Yung sumunod na talata, sabi rito, dito, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, o dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. O sa ganung paraan pala eh, maliwanag, sinasabi ng talata, sa ganung paraan ay naihayag ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin, nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak ang ating Panginoong Kristo. Sa mga tawid, manifestation, revelation ng pag-ibig ng Diyos sa atin yan, nung isugo niya ang ating Panginoong Kristo. Bakit niya isinugo? Upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Nagkasala kasi tayo. Ang justice ng Panginoon ay nagdedemand na tayo mamatay. At kapag tayo mamamatay sa harapan ng Diyos, spiritually and literally mamamatay tayo, mapapahiwalay siya. Mapapahiwalay tayo sa Diyos. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang ating Panginoon Kristo. At ang sabi nito, upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Ano ibig sabihin yan? Upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit mga kapatid, hindi lang yan sa pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Yung mga salitang upang tayo mabuhay sa pamamagitan yan. Hindi lang tungkol yan sa physical salvation natin na bibigyan tayo ng maluwalhating katawan. Hindi lang yun. Kasama na rin ang buhay natin dito sa lupa. Habang naghihintay tayo ng araw na yan, ay kinakailangan mabuhay tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Parang ganito lang yan sinasabi ni Apostol Pablo dito sa Filipos 1:22. Ngunit kung ako ay mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Pansinin niyo yung mga salitang magiging mabungang pagpapagal para sa akin kung ako ay mabubuhay sa laman. Ganon din dapat tayo. Kung tayo nabubuhay at nabubuhay nga tayo ngayon sa laman, yung buhay ba natin mga kapatid, nabubuhay ba tayo ng isang buhay na mabungang pagpapagal, fruitful labor? Ano ibig sabihin nun? Na maging mabungang pagpapagal. Ibig sabihin, alam natin ang bunga. Pag sinabi bunga, resulta yan. Yan yung mga prutas na napapakinabangan. O meron bang napapakinabangan sa atin? Nagiging epektibo ba ang ating pamumuhay bilang mga Kristiyano? Yun ang targetin natin. Sapagkat kaya si Kristo ay namatay para tayo mabuhay ng mabungang pagpapagal. Mabuhay sa pamamagitan niya, hindi lang yung buhay na walang hanggan. Kundi habang patungo tayo sa buhay na walang hanggan, habang nandito tayo sa lupa na buhay na may hangganan, dapat nabubuhay rin tayo sa pamamagitan ni Kristo. Katulad ng sabi ni Apostol Pablo din sa Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ganun dapat
Si Kristo dapat ang nabubuhay sa atin ngayon. Suriin nating mabuti yan. Totoo ba na si Kristo ay nabubuhay sa atin ngayon? At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon, sabi pa ni Pablo, sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. So, kaugnay pa rin yan doon sa sacrificial love ng Panginoong Ama. Ibinigay niya ang ating Panginoong Kristo, si Kristo, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. At dapat ang ikinabubuhay natin ngayon ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa madaling salitang yan, mga kapatid, sa madaling pagpapaliwanag, ikaw ay nabubuhay sa lupa bilang isang tunay na Kristiyano. Ano bang tunay na Kristiyano? Yung tumutupad, nakikinig at tumutupad. Nais kong idiin doon sa salitang tumutupad sapagkat marami sa atin na nakikinig. Madaling makinig. Pero yung pagtupad, madali rin yan. Kung tayo'y mananampalataya, tutulungan tayo ng Diyos para matupad natin ang kanyang salita. Kung meron tayong pagnanais na tuparin yan, matutupad natin yan. Dahil meron tayong pananampalataya. Ngayon, kung tinatamad tayong tuparin yan, hindi natin matutupad ang mga napapakinggan natin. Ganon ang buhay Kristiyano. Ganon ang sinasabi dyan, balikan natin yung kanina, upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Ito pa sabi rito, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. So sinugo ng Ama ang kanyang anak para matubos tayo. Yan ay pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Dinidiin ko rin, mga kapatid. Ang daming talata kasi sa Biblia na naglalarawan, nagpapahayag na ang pag-ibig ng Diyos ay na-reveal sa pamamagitan ng pagsusugo niya sa ating Panginoong Kristo. Sa Roma 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Napakaraming talata na tungkol doon, no? Sa pag-ibig ng Diyos, tungkol sa kamatayan ni Kristo. Yan katunayan, yan ang ebidensyang ipinapakita sa atin ng Diyos na mahal niya tayo dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Balik tayo sa chapter 4. Tandaan nyo, chapter 4 ng unang 1. Binabanggit ko yung chapter para maalala nyo, nasa konteksto to. Ito kasi, mga kapatid, makikita natin ang kaugnayan ng justice, katarungan ng Diyos sa pag-ibig niya. Sabi nito, dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. O naging ganap daw. Anong ibig sabihin ng naging ganap? Naging kompleto. Nakompleto ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit nakompleto ang pag-ibig ng Diyos? Dito'y naging ganap ang pag-ibig ng Diyos. Yung dito dyan, yung sinasabi niya kanina pa, yung binasa natin kanina, na ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pagsusugo niya ng kanyang bugtong na anak. O doon daw na naging kompleto ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit? Upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghukom. Ano yung pinapakita ng mga salitang yan? Na lubos tayong magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom. Yung paghukom may kaugnayan yan sa justice, sa katarungan ng Diyos na nagkasala ay mamamatay. Pero hindi tayo matatakot ngayon doon dahil meron tayo ngayon lubos na pagtitiwala sa araw ng paghukom. Kaya nga, ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig. Kaya sabi diyan, dito'y naging ganap ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Upang tayo'y magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghukom. Kaya hindi na tayo natatakot, mga kapatid. Anumang oras dumating ang araw ng paghukom, sapagkat tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo. Yan ang pag-ibig
ng Diyos sa atin. Kaya nga, sumunod na verse diyan, walang takot sa pag-ibig. Hindi na tayo matatakot. Kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Kung kapatid, natatakot ka pa na biglang dumating ang araw ng paghuhukom, ay hindi pa nagiging sakdal ang pag-ibig. Hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. At ang pag-ibig na tinutukoy dyan ay ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus para sa atin. So, ibig sabihin, hindi pa nagiging ganap ang ating pananampalataya kay Kristo kung meron pa rin tayong takot sa araw ng paghuhukom. At nade-develop, mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Kristo, lalong lumalalim yan at tumitibay kung patuloy tayong nakikinig at tumutupad ng kanyang mga salita. At bilang aplikasyon sa pag-ibig ng Diyos sa atin, nakita nyo, no, na yung justice ng Panginoon Diyos ay hindi nasira sapagkat ibinigay niya ang ating Panginoon Kristo para ma-serve ang justice, para matupad ang kanyang katarungan. Ang nangyari, si Kristo nagsakripisyo para sa atin. At ganun tayo kamahal ng Panginoon Diyos. At bilang mga inibig ng Panginoong Kristo, may aplikasyon, isa pang aplikasyon yan sa buhay natin. Bukod doon sa sinasabi ko kanina na mamuhay tayo ng ayon sa pananampalataya. Kasama ito, mga kapatid, sa pamumuhay natin ng ayon sa pananampalataya. Itong sinasabi sa ating application tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo kasi sa John 13:34, nung siya'y nangangaral pa sa lupa, sabi niya, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Paano ba tayo minahal ni Kristo? Sinakripisyo niya ang buhay niya para sa atin. O ganun din daw tayo dapat magmahalan sa isa't isa. Dahil sabi na kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Mag-ibigan sa isa't isa. Bakit? Ano ba ang kahalagahan nun? Bakit ba sinabi ng Panginoon sa Kristo? Ano ba gusto niya mangyari? Sumunod na talata, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa pamamagitan daw nun, sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa isa't isa, ay makikilala na tayo mga tunay na mga Kristiyano, na tayo tunay na mga alagad ni Kristo. Dahil sabi niya na kayo ay aking mga alagad. Sa pamamagitan nito, ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Tunay ka bang Kristiyano, kapatid? Para rin sa akin yung tanong na yan. Marunong ba ako magmahal sa kapatid? Marunong ba akong mag-exercise ng pag-ibig na yan sa isa't isa? Alam niyo, mga kapatid, sa praktikal na mga salita, paano natin may pamumuhay yung mga salitang yan ng ating Panginoon Kristo sa pagsasakripisyo natin para sa kapakanan ng bawat isa. Alam niyo, ito lang mga ilang halimbawa. Ang pag-ibig ni Kristo ay may papakita natin. Halimbawa, tuwing nagsasalita tayo ng katotohanan sa isa't isa. Yung maging honest tayo sa isa't isa. Huwag tayong magkaroon ng pagsisinungalingan sa isa't isa. Yan ay pag-ibig sa isa't isa yan. Ang pag-ibig ay may papakita natin kapag natutugunan natin ang pangangailangan ng isa't isa. Yung nagtutulungan tayo sa isa't isa. Ang pag-ibig ay may papakita natin kapag naglalaan tayo ng oras para sa isa't isa. Alam nyo, maaaring sa isang banda ng buhay natin o sa isang punto ng buhay natin, nasa panig tayo na tayo ang tinutulungan. Pero dapat lahat tayo may diwa ng pagtutulungan. Maaaring, ang gusto ko ipaliwanag, mga kapatid, huwag tayong maging nasa panig lang ng tumatanggap. Dapat meron ka rin bahagi ng buhay mo na nasa panig ka na ikaw naman ang nagbibigay. Ang ayaw natin, mga kapatid, ang mangyari sa kapatiran, ay yung isang kapatid ay palagi na lang tumatanggap at hindi marunong magbigay.
No? Maring yung hindi mo kailangan ibalik yung ibinigay sa iyo doon sa nagbigay sa iyo. Pwede ka rin makatulong sa iba. Di ba? Sa ibang paraan. Kaya nasabi natin, maring, okay, wala kang pera. Pero pwede ka maglaan ng oras para sa kapatid mo. Dahil mahal mo ang kapatid mo. Wala kang pera may bigay. Pero may talent ka. Ano ba may share mo? No, lawak-lawakan natin ang isipan natin. Pero ang punto ko mga kapatid, huwag tayong nasa panig lang na tangkap lang ng tangkap para tayong nakasahod lang palagi. May punto dapat ng buhay natin na tayo yung nagbibigay rin. Hindi naman ibig sabihin pera ang pinag-uusapan lang natin. Gaya ng panahon, di ba? Ng oras sa kapatid. Di ba kapag mababaw na halimbawa lang, naisip ko, no? Kapag nagkakaproblema, halimbawa, ang isang kapatid, problema niya, isang maliit na bagay. Ano maliit na bagay? Wala siya mainit na tubig. Pantimpla ng kanyang kape. Hindi, pwede mo siyang bigyan ng mainit na tubig. Simpleng bagay yan. Pag-ibig yan. Pag-ibig yan, mga kapatid. Kapag ang isang babae, halimbawa, kapatid na babae ng anak, siyempre, mahirap ang anak. Wala siyang kaagapay sa buhay. Pwede mong lagyan ng laman ng refrigerator niya. Dahil pag-ibig yan. Nagugutom, pakainin mo, turuan mo maghanap buhay, pag-ibig yan. Kapag ang isang kapatid na lalaki o babae man, nakikipaglaban sa kasalanan, bigyan mo siya ng oras para makinig sa kanya kapag nais niyang sabihin sa iyo ang kanyang naging pagkakasala, kung ano man ang nakabibigat sa kanyang kalooban at ipapanalangin mo siya nang hindi mo chinichismis ang kanyang depekto. Pag-ibig yan. Hindi pera yan, ha? Kapag ang isang kapatid na babae o lalaki man, malapit na mamatay, naupo ka sa tabi niya. Babasahan mo siya ng talata ng Biblia. Aawitan mo siya hanggang sa malagutan ng kanyang hininga. Magkaroon siya ng kapayapaan. Hindi pera yan. Pag-ibig yan. So, maraming para mga example lang yan. Pinapakita ko sa inyo ang application ng pag-ibig. At alam kong alam yan. Nagpapaalala lang ako. Hindi lang yung pagbibigay, mga kapatid, hindi lang salapi ang ibinibigay. Kung wala kang salapi, pwede kang magbigay. Makapagbibigay ka kahit hindi pera ang ibigay mo. Kung talagang wala kang pera. So, ang kailangan lang, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Dahil sa pamamagitan nito ay makikilala na lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Katunayan yan ng pagiging Kristiyano natin. So yan, nakita natin mga kapatid. Pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos, karakter ng Diyos, dapat meron din tayo niyan. Meron din tayo dapat ng pag-ibig. At actually, yung katarungan, meron din dapat tayo na katarungan. Lahat ng karakteristik ng Diyos na pinag-aaralan natin ngayon, ha? Hindi yung nakaraan, dahil nakaraan, mabibigat yung attributes ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Talaga wala sa atin yan. Yan yung mga karakteristik ng Diyos, yung mga nauna natin napag-aralan. Yung omnipotent, omnipresent, di ba? Omniscient. Yan yung mga unique karakter ng Diyos. Yan yung mga wala sa atin. Ito naman, pinag-aaralan natin. Dapat nasa atin din. Katarungan, pag-ibig, at habag. Nadako tayo sa habag. Ito yung tinatawag na yung mga attributes na nasa atin, na pwedeng nasa atin, at dapat nasa atin. Yan yung kutawagin na sa mga theology. Sa theology. Yan yung communicable attributes of God na meron din dapat sa mga mananampalataya. O dako na tayo sa mercy of God. Ang awa, habag ng Diyos. Magkakaugnay yan Justice, love, and mercy. Love. Dahil mahal tayo ng Diyos, bahagya, nadaanan na natin ang awa ng Diyos. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, naawa siya, binigay ang kanyang bugtong na anak. Kung wala siyang pag-ibig sa atin, hindi iiral ang awa. Pero dahil ang attribute ng Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay maawain, kaya meron din siyang love. Hindi natin nakikita na ang isang tao na naaawa
ay walang pag-ibig. Lalo na yung awa niya na exercise niya. Hindi yung awa sa bibig lang. Yung awa na talagang na-execute. Nagkaroon ng katuparan. Tingnan nyo, habag ng Diyos. Habag ng Diyos. Maging maawain kayo, sabi ng Panginoon, no? Lucas 6:36. Maging maawain kayo gaya ng inyong ama na maawain. So, isa yan sa mga communicable yung pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. At nais ng Diyos, hindi lang pwede. Inuutusan tayo ng Diyos na magkaroon din tayo ng kanyang attribute. Ano yun? Yung pagiging merciful. No? Be merciful even as your Father is merciful. Dapat ang mga Kristiyano ay maawain. At dahil sa sakdal na awa ng Diyos, mga kapatid, upang ipakita niya ang habag niya, may pag-ibig siya, kaya siya naawa. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At doon, makukompleto. Alam niyo yun sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak. Nakompleto yung justice, love, and mercy ng Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng mercy? Yung mercy, yung patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Kahit hindi ka karapat dapat patawarin. Yung buburahin ang kasalanan mo. Yun ang mercy. Hindi ka na parurusahan. Ayos na yun. Absuelto ka na. Ganun ang ginawa sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinarusahan sa paraan na karapat dapat tayo. Ang nangyari sa atin, mga kapatid, ipinasa ng Diyos para matupad naman ang justice, katarungan ng Diyos. Dahil hindi pa pwedeng hindi matupad sapagkat ang ating Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang lahat ng katangian. Hindi nayayanig, hindi nagbabago yan. Para matupad yan, binigay kay Kristo. Si Kristo na lang ang parusahan. Sa Isaiah 53:6, ito'y propesiya na tinupad na ng ating Panginoon sa Kristo. Isinulat to mga ilang daan taon bago tuparin ng Panginoon. Ang sabi, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. So, dun umiral ang justice ng Panginoon na para sa atin dapat i-exercise ang justice, i-execute ang justice, so binigay na lang niya kay Kristo. Kasi, pag in-execute ng Diyos ang justice sa atin, mga kapatid, alam niyo mangyayari sa atin, mawawala yung pag-ibig. Dahil parurusahan na tayo doon sa dagat-dagatang apoy. Pero dahil mahal nga tayo ng Diyos Yun, no? Alam niyo, medyo may kalaliman, pero mauunawaan niyo ito pag nananampalataya kayo sa salita ng Diyos. May kalaliman, no? Pag in-execute ang justice without love, di ba? Ang mangyayari sa atin, doon tayo sa dagat-dagatang apoy. Kasi yun lang ang kaya natin. Hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Yung ginawa ni Kristong mapako siya sa krus, kaya ba natin mapako sa krus? Kaya natin. Ang problema, yung dugo natin ay marumi. Hindi karapat-dapat. Kailangan ng Diyos para naman masatisfy yung justice ng Diyos at masatisfy, hindi rin masira yung isa pang attribute ng Diyos, yung holiness of God. Pag-aralan natin yun sa mga susunod. Yung kabanalan ng Diyos, isa sa mga attribute ng Diyos yan. Yung kabanalan ng Diyos. Para matupad yun, kailangan yung malinis na dugo ni Kristo. Malinis na dugo ni Kristo. So nakita nyo, no, yung mga katangian ng Diyos na yan, hindi pa natin nadadaanan ng todo yung holiness of God. Diba? Wala pa tayo ron. Siguro i-next natin yun. Para maintindihan natin magandang kasunod yun. So nakita nyo, no? Pag sa atin, in-exercise in justice, mamamatay lang tayo. Dahil mahal tayo ng Diyos. Characteristic din ng Diyos, attribute din ng Diyos, yung love. Hindi rin nababago yung pag-ibig. So, ang ginawa niya, ipinasan sa ating Panginoon sa Kristo. Dahil yung malinis na dugo lang ni Kristo, ang maaaring tumubos sa atin para mabayaran natin ang ating mga kasalanan nang hindi tayo mayahagis sa ikalawang kamatayan. Mababayaran natin ang kasalanan natin.
kapag kahit wala si Kristo. Pero paano? Yung kabayaran na kasalanan natin. Doon sa dagat-dagatang apoy. Yun ang pambabayad natin. Nakuha nyo? Gusto nyo ba mapunta sa dagat-dagatang apoy? Para ma-absuel. Pag napunta ka na sa dagat-dagatang apoy, bayad ka na sa kasalanan mo. Doon ka na, mamamatay ka na forever. Pero ayaw ng Diyos na doon tayo eh. So ginawa niya, ipinasa niya kay Kristo ang lahat nating kasalanan. Dahil naawa siya sa atin. Naawa, nahabag sa atin ng Diyos. Bakit siya naawa? Dahil mahal tayo ng Diyos. Ito pa nangyari kay Kristo. 53:6 yun, bago dumating dyan. Sa verse 3. Ang sabi, si Kristo, prophecy ito tungkol kay Kristo. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ng amparusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Para sa atin lahat yan. Kaya ginawa ng Diyos yan kay Jesucristo. Sabi nga ni Apostol Pablo, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan, siya na hindi nakakakilala ng kasalanan, upang sa kanya'y tayo'y maging katwiran ng Diyos. Katwiran, righteousness of God. Tatandaan niyo kanina, yung unang talatang binasa natin, yung righteousness and justice, yan ang pundasyon ng trono ng Diyos. O para magkaroon ng katuparan ng justice ng Panginoon, kakambal ng justice, righteousness Yung walang kasalanan na ating Panginoon Kristo, na hindi nakakilala ng kasalanan, para sa ating kapakanan, ang ginawa ng Diyos, ginawa niya may kasalanan, upang tayo maging katuwiran ng Diyos. So diyan ay natupad ang justice ng Panginoon Diyos. Hindi ipinataw sa atin. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, tanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay natin. Malawak yun. Panginoon ng buhay natin. Pero dito, tanggapin natin siya bilang tagapagligtas. Sabi pa nga ni Apostol Pedro, sapagkat si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Si Kristo ay nagdusa ng dahil sa ating mga kasalanan. Matuwid siya, sabi ng talata. Nagdusa siya ng dahil sa mga hindi matuwid at tayo yun. Walang matuwid sa atin. Walang gumagawa, wala kahit isa. Diba? Sabi ni Pablo doon sa Roma. Bakit ginawa ni Kristo yan? Ang sabi rin, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, upang daw tayo ay madala niya sa Diyos. Kaya nga, nasabi ko rin kanina, umiral ang justice, pero umiral ang habag ng Diyos sa atin. Kay Kristo, ipinataw ang hustisya, sa atin ipinataw ang habag. Kaya mga kapatid, huwag natin kakalimutan ang kamanghamanghang ginawa sa atin ng Diyos. Kung paano niya in-execute ang kanyang awa, ipinairal ang kanyang awa sa atin. Dapat ang awa na yan ay makita rin sa atin na ina-apply rin natin sa ating kapwa. Yung katangian ng Diyos, yung awa ng Diyos na pinag-aralan natin ngayon tungkol sa pagiging mahabagin niya. Yan ang naggagarantiya sa atin na tayo ay makakasama sa kaharian ng Diyos at sa kanyang pamilya sa lahat ng panahon. Nawa ang attributes nito mga kapatid, yung napag-aralan natin, itong justice, love, and mercy, ay makita din sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit ko nasabi yan? Justice, love, and mercy, dapat makita sa buhay natin na ina-apply natin tungo
sa ating kapwa. Sabi sa ating aral at mensahe, ipinakita niya sa iyo o tao kung ano mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Alam niyo, ang aral na mapupulot natin dito ay yung aral na makukuha natin, na pinag-aralan natin yung attributes ng ating Panginoon Diyos. Yung tatlong attributes na yan, yung justice, love, and mercy. Lahat ng yan ay nandiyan sa loob ng talatang yan. Na ipinakikita, itinuturo sa atin na dapat ay magkaroon din ng ganyang katangian ang bawat isa sa atin. Na tayo gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan. Pasok dyan yung justice, love, and mercy. Mercy, kaawaan, kindness. Love, kindness. Ibigin natin ang kindness. So lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng ating Diyos. So sa ating pamumuhay sa araw-araw, mga kapatid, naway sikapin natin, idalangin natin sa Panginoon kung paano natin ipamumuhay yung katarungan, yung pag-ibig at ang kaawaan. So yan ang mga attributes ng Panginoon Diyos na dapat ay taglay-taglay rin ng bawat isa sa atin. Maraming salamat, mga kapatid. Naway natuto tayo na dagdagan ang ating mga kaalaman at sumigla ang ating pananampalataya sa ginawa nating pag-aaral. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.